Yung case. Dahil similar fraction naman sila, madali lang kunin yung yung common difference niyan. So, a sub 2 minus a sub 1 lang naman eh. Tulad arithmetic na siya. So, yung a sub 2 mo divides 3 halves. So, palitan mo to ng 3 halves minus yung a sub 1 mo yung first term, which is 1 half. So, dahil nga similar fraction na sila, ikakopy mo lang yung denominators nila, which is 2. Then, subtract mo to. 3 minus 1 is 2. Then, 2 over 2 is 1. Na? Try natin sa a sub 3 minus a sub 2 para ma-check natin kung tama. So, yung a sub 3 natin yung fifth term, which is 5 over 2. Minus 3 over 2 yung second term. Dahil similar terms nga sila, or similar yung fraction mo, over 2 na siya. Then, bakit 50? Anong ginawa mong magic? Nag-magic ka? So, magiging 1 yung common difference mo. Welcome po, Chanam, no? Anyways, ito yung magiging common difference nila. O, sige, kunin natin yung formula para hindi ka kapag kukunin mo yung formula ng ink, kapag kukunin mo yung general term or yung formula, general term, no? Pangit ang sulat ko. Ball pen. Nawawalang term. Nasa yung nawawalang term dito? Ano yung nawawalang term dito? Anyways, pakinggan mo na lang muna to. Kung gusto mong kunin natin yung formula, kailangan mo lang ng a sub 1 tsaka ng common difference. So, dahil nga yung common difference is 1, tapos yung a sub 1 natin is na yan, 1 half. Pwede na natin makuha yung general term. So, balik ko sa formula ng arithmetic. Then, i-plug mo lang si 1 half sa a sub 1. Tapos yung n minus 1, copy mo lang. Then, lagay mo si 1 na common difference. Then, proceed ka na sa 1 half plus, distribute mo to, magiging n minus 1 pa rin. Then, i-add mo tong dalawa na constant. Magkakaroon ka ng n minus 1 half. Ito yung magiging formula mo para sa sequence na to. Check natin kung tama, no? So, para ma-check natin kung tama, let n is equals to 1 para sa first term. So, gamitin natin yung formula, which is n minus 1 half. So, plug natin si 1 minus 1 half. So, LCD nila is 2, di ba? 2 divide 1 is 2. Times 1 is 2 pa rin. Minus 1. Bakit 1? 2 divide 2 is 1. Times 1 is 1. Then 1 half to. Ayun yung first term natin. So, i-check natin sa term na next natin sa, let's say, pang third term. So, let n equals to 3, no? So, magkakaroon ka ng n minus 1 half. Yung formula natin, ito. Then, plug natin si 3 minus 1 half. So, LCD, kunin mo yung LCD nila, which is 2. 2, kung may whole number, dyan mo ng 1. 2 divide 1 is 2 times 3 is 6 minus 2 divide 2 is 1 times 1 is 1. So, magkakaroon ka ng 5 halves para sa third term natin. Kasi a sub 3 nga na siya. So, which means, dahil third term natin is 5 halves, 5 halves siya dito, di ba? Okay? So, ibig sabihin, tama yung formula natin.